gitna ng init ng araw at ingay ng malalakas na makina sa construction site ng Valmores Heights Project, isang lalaki ang halos hindi mapansin ng karamihan. Suot ang lumang damit na puno ng semento at alikabok. Nakayuko habang inaayos ang steel bars na gagamitin para sa pundasyon ng gusali. Siya si Elmer Ramirez, isa sa mga pinakamatagal ng laborer sa proyekto, kilala sa katahimikan, pagiging mag-isa at sa laging maruming katawan. "Hoy, Elmer, baka gusto mong maligo minsan ha?" Sigaw ng isa sa mga mas batang trabahador habang tumatawa sabay sipol sa iba. Ngunit hindi na sumagot si Elmer. Nakasanayan na niya ang mga kantiyawan, ang mga bulong-buluvan tungkil sa kanya at ang paulit-ulit na pag-aalipusta. Para sa kanya, hindi mahalaga ang itsura. Ang mahalaga, matapos niya ang trabaho ng maayos, tahimik at walang katraso sa oras. Ngunit sa kabila ng pagiging ordinaryo sa paningin ng marami, si Elmer ay may baon na lihim na kayang baguhin hindi lang ang kanyang kapalaran, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kumpanyang kanyang pinagsisilbihan. Noong siya'y 10 taong gulang pa lamang, siya ay anak ng kilalang real estate mogul na si Don Hilario Ramirez, ang orihinal na nagtatag ng Valmores Construction and Holdings Inc. Ngunit matapos ang isang malagim na aksidente sa eroplano na ikinasawi ng kanyang mga magulang, biglang naglaho si Elmer sa radar ng media at ng publiko. Sa mata ng mga abogado at kamag-anak, siya ay pinaniniwalaang patay na rin. Sa likod ng lahat ng ito, si Elmer ay itinago ng kanyang yumaong yaya na si Aling Marta. Itinaklas siya mula sa ospital habang komatos pa ang bata, takot na baka pag-interesan ng mga tiyo-tiyang gustong agawin ang yaman. Pagkalipas ng ilang taon, sa isang sulok ng lalawigan ng Rizal, doon niya natutunang mamuhay ng simple, walang pangalan, walang kayamanan, at walang tiwala sa mga taong may mataas na posisyon. Basta Elmer, wika ng kanyang ama-amahan na si Mang Rudy, isang dating janitor sa ospital na kinalakihan niya, huwag mong hayaang magpatalo ka sa galit. Ang tunay na lakas, nasa tiyaga, hindi sa yabang. Dahil dito, pinili ni Elmer na manatiling mababa ang ulo. Sa halip na gamitin ang kanyang apelyido at mana, pinasok niya ang mundo ng karpintero, mason at steelman. Sa bawat hakbang niya sa scaffolding, sa bawat pako na kanyang pinupukpok, tinitingnan niya kung paano ba talaga tumatakbo ang isang kumpanya mula sa ibaba, mula sa pawis, pagod at panlalait. Isa sa mga pinakakakaibang tagpo sa kanyang buhay ay tuwing break time. Habang ang iba'y nagkukwentuhan, siya ay tahimik na kumakain ng baong kanin at tuyo sa isang sulok. Pero hindi lang dahil sa pagiging simple. Ang totoo, tipid siya sa gastos dahil malaking bahagi ng kanyang kita ay ipinadala sa probinsya kay Mang Rudy, na ngayon ay halos di na makalakad dahil sa arthritis. "Gagaling ka rin, Mang," bulong niyang minsan habang tinititigan ang larawang nasa kanyang wallet. "Konting tiis pa, konting oras na lang." Lingid sa kaalaman ng lahat, may dala siyang lumang sobre na palagi niyang inaalagaan sa loob ng maliit na bag. Ito ang dokumentong iniabot sa kanya ng abogado ng kanyang ama sa huling pagkakataon bago tuluyang mawalan ng balita tungkol sa kanya. Nakasulat doon na sa pagsapit niya ng 30 taon, siya ang may buong karapatan na magmay-ari ng kumpanya kung sakaling hindi siya matagpuan ng ibang tagapagmana. At ngayon 29 na siya, malapit nang umabot ang itinakdang panahon. Ngunit ayaw niya itong gamitin hanggat hindi niya sigurado kung ano na ang naging kalagayan ng Valmores Construction. Ayaw niyang maging tulad ng ibang negosyante, nakatapak sa opisina pero hindi ramdam ang hirap ng mga taong nasa baba. Gusto niyang makita kung anong uri ng sistema meron sa kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Kaya pinili niyang pumasok bilang laborer, walang yabang, walang koneksyon. Sa paglipas ng buwan, nakita niyang unti-unting kumakalat ang kultura ng takutan at pang-aabuso sa mga empleyado. Ang ilan ay natatanggal agad sa trabaho dahil lang sa pagkakamaling hindi naman sinasadya. Ang iba'y hindi binibigyan ng overtime kahit halos gumapang na sa pagod. At sa gitna ng lahat ng ito, pinakatumatak sa kanya ang isang pangalan,
Engineer Cedric Morales, ang pinuno ng site, kilala sa kanyang matalas na dila at pagiging mapagmataas. Isang araw, habang nag-aayos si Elmer ng buhos ng semento sa foundation area, hindi niya maiwasang mapansin ang sigawan sa kabilang bahagi ng site. "Tanga ka ba? Bakit ka dadaan sa ganyang beam?" Sigaw ni Engineer Cedric sa isang bagong empleyado. "Kaya ang dami sa inyo nagkaka-aksidente, mga dugyot na tamad." Napahunot noo si Elmer. Sa kanyang puso, may kirot siyang naramdaman. Hindi lang para sa trabahador, kundi para sa alaala ng kanyang amang minsang nangarap ng kumpanyang may malasakit. Ganyan na ba talaga ang Valmores na yon? Tanong niya sa sarili. Walang pakundangan, walang respeto. Ngunit pinili pa rin niyang manahimik. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sa likod ng bawat hampas ng kanyang maso at pagbuhat ng graba, isinusulap ni Elmer ang kasaysayang magbubukas sa mas malaking pagbabago. Tahimik siyang nanatili, tila isang aninong palaging nasa gilid. Pero ang hindi alam ng lahat, ang aninong iyon ay siya palang tunay na liwanag na darating. At habang ang mundo ay patuloy sa pag-ikot, ang araw ng pagharap sa katotohanan ay hindi na ring magtatagal. Kung may isang pangalan na nangingibabaw sa buong Valmores Heights Project, iyon ay si Engineer Cedric Morales, ang bantog at kontrobersyal na project engineer na tila may sariling kaharian sa loob ng construction site. Malinis siyang manamit, laging naka-long sleeves na may tatak, at hindi kailanman nawawala ang kanyang Ray-Ban shades kahit pa nasa lilim. Para sa kanya, hindi sapat ang pagiging mahusay. Kailangan din ng impresyon at dapat siya ang palaging tinitinala. Walang may karapatang sumuway sa akin dito. Ako ang dahilan kung bakit umaandar ang proyektong to. Pahayag niya minsan sa isang site briefing, habang ang iba'y tahimik lang na nakikinig. Araw-araw, tila inspeksyon ng general ang kanyang paglibot sa site. Sa bawat hakbang, napapansin niya ang kahit simpleng gasgas sa isang beam o ang pagkakabit ng wire na hindi pantay sa plano. Ngunit higit sa lahat, mabilis siyang makapuna ng hindi pisikal ang anyo ng mga tao. "Bakit ganyan ang damit mo? Para kang galing sa kanal," sabay turo niya sa isang laborer na bago pa lang. Hindi iilang ulit na may napahiya, napaiyak o biglang nag-resign matapos sigawan ni Cedric. Para sa kanya, hindi lang trabaho ang kailangan pagtuunan, pati itsura, amoy at ugali. At kung hindi mo siya kayang sabayan, wala kang puwang sa lugar na pinamumunuan niya. "Engineer Cedric, may tanong po sana ako sa plano sa Section C." Tanong ng isang junior engineer na si Marco. Ngunit hindi pa man natatapos si Marco, pinalo na ni Cedric ang desk gamit ang blueprint. Walang tanong-tanong kung hindi mo pa naiintindihan ang buong plano. Review mo muna bago ka bumuka ng bibig. Tahimik ang paligid. Si Marco ay napatingin na lang sa sahig. Tigil ang luha. Habang ang iba namay nagsisipagtanggal ng tingin. Iyon ang panuntunan kay Cedric. Ang takot ay sandigan ng disiplina. Sa kabila nito, mataas pa rin ang tingin sa kanya ng mga kapwa opisyal. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot at pagka-impluensya. Malapit siya sa ilang executive ng kumpanya na kalaunay, tumigil na sa aktibong pamumuno. Dahil dito, tila hindi siya nasasaling kahit pa may mga reklamo nang na-file laban sa kanya sa HR. Ganyan talaga ang matitino. May disiplina, hindi gaya ng mga dugyot na yan, aniya minsan habang nagkakape kasama ang procurement head. Kilala rin siya sa pagbibida ng kanyang buhay luxury, mula sa bagong kotse, condo unit sa Makati, hanggang sa bakasyon sa Palawan, kasama ang mga modelong ka-date niya. Halos lahat ng empleyado ay alam kung kailan siya bibili ng bagong gadget o relo. Dahil siya mismo ang nagyayabang sa opisina. "Pucha, ang rumi mo na naman, Elmer!" Sigaw niya minsang dumaan si Elmer sa harapan niya. Bitbit ni Elmer ang dalawang sako ng semento, pawis na pawis at may alikabok sa mukha. Tumingin lang si Elmer at nagpatuloy sa paglalakad. "Walang modo! Para kang hayop! Gusto mo paliguan kita sa semento?" Sigaw pa ni Cedric habang tumatawa. Ang ilan sa mga trabahador ay napangiti.
Ngunit may halong takot ang kanilang tawa. Alam nilang hindi makatapalag si Elmer. Kahit sino pa ang lumapit kay Cedric ay tiyak na pagbubuntunan niya ng inis. Isa ito sa mga dahilan kung bakit halos walang may lakas ng loob na ipagtanggol ang isa't isa. Natuto na silang manahimik sa halip na maging susunod na biktima. Grabe talaga si Sir Cedric. Bulong ni Mario, isa sa mga mason. Kung may masama kang amoy o nadumihan lang ng konti ang sapatos mo, lagot ka na. Bakit di na lang siya magtrabaho sa spa? Sabay sabing biro ni Bong. Pero agad ding tumahimik nang mapansing may CCTV malapit. Ang kultura ng takot sa ilalim ni Cedric ay unti-unting sumisipsip sa diwa ng buong site. Kahit mga foreman ay takot magsalita. Kahit may mali sa plano, walang naglalakas ng loob na itama. Kaya't hindi na ring nakapagtatakang dumarami ang minor accidents at delays. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Elmer ay nanatiling tahimik. Hindi siya sumasagot. Hindi siya nagtataas ng boses. Tinitingnan lang niya si Cedric na para bang sinusukat. Hindi ang posisyon, kundi ang laman ng pagkatao. Isang hapon, habang ang iba ay nag-aayos ng gamit pa uwi, nakita ni Cedric si Elmer na pinupunasan ng isang ginamit na timba na puno pa ng putik. "Hoy, bakit hindi mo pa nililinis yan kanina pa? Aba, mabagal ka pa pala." Sabay tadyak sa timba, dahilan upang tumalsik ang putik sa damit ni Elmer. Hindi pa roon nagtapos. Hinila ni Cedric ang kwelyo ng maruming polo ni Elmer at ibinuka ang bibig. "Ano yan? Amoy panis. Tangina, baka mawalan tayo ng kliyente sa'yo. Lumayas ka nga rito." Natahimik ang buong site. Wala ni isa ang kumilos. Ang mga mata ng mga trabahador, bagamat na natiling nakayuko, ay puno ng puot. Ngunit si Elmer, sa halip na sumagot, ay tumangulang at dahan-dahang iniwan ang lugar. Kinabukasan, hindi alam ng lahat isang bagong kabanata ang magbubukas, hindi lamang sa buhay ni Elmer, kundi sa buong kumpanya. At si Cedric, hindi pa niya alam na sa loob lamang ng isang araw, ang mundo niyang siya ang hari ay yayanigin ng katotohanang hindi niya kailanmang inaasahan. Ang gabi ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Sa labas ng isang maliit na silid sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa Quezon City, naroon si Elmer, nakaupo sa bangkong kahoy habang pinagmamasdan ang dokumentong ilang taon na niyang itinatago. Ilang ulit na niya itong binasa, ilang ulit na niyang isiniksik sa ilalim ng kanyang hinabi ng pagkatao. Ngunit ngayon sa wakas ay oras na upang isiwalat ang katotohanan. "Sigurado ka na ba, Elmer?" Tanong ng matandang lalaki na kaharap niya, si Attorney Rodrigo Dominguez, ang abogado ng kanyang yumaong ama na tanging hindi nagbenta sa mga tiyo niya, hindi ng agaw at hindi rin nagtangkang itago ang kanyang tunay na pagkatao. "Oo, Attorney," mahinahong sagot ni Elmer habang inilapag ang sobre sa lamesa. "Panahon na siguro para tapusin ang pagtatago." Matagal na ring panahon mula nang huling magkita sila ni Ator Dominguez. Noon ay binigyan lang siya ng isang kondisyon. Pagdating ng iyong ika-30 kaarawan, kung hindi pa lumilitaw ang iba pang legal na tagapagmana, ikaw na ang itatalaga bilang may-ari ng Valmores Construction and Holdings Inc. 2 linggo na lang ang nalalabi. At sa mga nakita at naranasan ni Elmer sa loob ng site, ang pagmamalupit, ang pagkikibit-balikat sa karapatan ng mga manggagawa at ang halos walang saysay na dangal, napagtanto niyang kung hahayaan niyang magpatuloy ang ganitong sistema, walang tabuluhan ang pinaghirapan ng kanyang ama. "May mga dokumento akong pinahanda," wika ni Ator Dominguez habang inilalabas ang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. "Kasama dito ang testamento, mga titulo at stock certificates. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang orihinal na mga kopya. Bukas, pwedeng i-file sa Securities and Exchange Commission ang pagpapalit ng majority shareholder. At ang board meeting sa susunod na linggo, pwede mong gamiting pagkakataong yun para formal kang ipasok. Ngunit bago pa tuluyang maisakatuparan ang lahat, may kailangan munang gawin si Elmer, ang kumpletuhin ang isang affidavit na magpapatunay ng kanyang katauhan at intensyong kunin ang posisyon. Habang pinipirmahan niya ang dokumento, sumagi sa kanyang isipan ang mga nangyari sa site kanina.
ang kahihiyang ibinunga ng pagiging marumi sa mata ni Cedric, ang tadyak sa timba, ang putik sa muka, at ang pangungutya sa pagkatao niya. Lahat iyon ay hindi na lamang simpleng panlalait. Isa iyong pagsabotahe sa dignidad ng isang tao. At hindi na siya papayag na may ibang manggagawa pang dadaan sa parehong bangungot. Kapag ako na ang namumuno, attorney, wika ni Elmer habang ibinabalik ang ballpen, uunahin ko hindi ang profit kundi ang mga taong nagpapagal araw-araw. Bawat simento, bakal at pawis, sila ang tunay na pundasyon ng kumpanya. Napangiti si Attorney Dominguez. Para kang Don Hilario magsalita. Alam mo bang ganyan din siya noon? Laging inuuna ang mga manggagawa at ang tanging kasunduan lang niya sa mga kliyente ay walang trabahador na magugutom habang nakatayo ang gusali ko. Kinabukasan, formal nang nagsimulang umikot ang proseso. Tumungo si Elmer sa City Hall para kumuha ng authenticated birth certificate. At sa tulong ni Attorney Dominguez, inayos ang mga natitirang dokumento para sa ownership transfer. Dinala rin nila ang testamento sa bagong notaryo publiko upang kumpirmahin ang legalidad ng mga probisyon nito. Sa panig ng Valmores Construction, walang kaalam-alam ang Board of Directors sa magaganap na pagbabago. Ang mga kasalukuyang opisyal ay abala pa rin sa pagpaplano ng quarterly party sa isang mamahaling resort. Si Cedric, sa kabilang banda, ay tila lalong lumaki ang ulo matapos ang huling eksena kay Elmer. Sa totoo lang, ani Cedric sa kanyang karibigang si Engineer Louie habang nagkakape sa site office, yung mga trabahador natin, lalo na yung si Elmer, dapat di na pinapapasok. Nakakahiya. Lalo lang bumababa ang image ng company. Baka naman hardworking lang talaga. Sagot ni Engineer Louie, mahina ang boses. Mabait naman siya eh. Tss, mabait? Hindi yan requirement sa trabahong to. Alam mo kung anong importante? Porma, presence, disiplina? Di bale nang hindi marunong mag-excel basta hindi amoy pawis. Napailing si Engineer Louie, ngunit hindi na rin sumagot. Alam niyang hindi rin makikinig si Cedric. Ang totoo, marami na sa mga mid-level staff ng kumpanya ang nagkakaisang bumitiw kung hindi magbabago ang pamamalakad. Samantala, bumalik si Elmer sa site, ngunit ngayon ay hindi bilang ordinaryong trabahador. Nagsuot siya ng maayos na polo, dark jeans at sapatos na malinis. Hindi mamahalin, ngunit nisente. Wala siyang intensyong ipangalandakan ang yaman o kapangyarihan. Gusto lang niyang bumalik na may respeto sa sarili. At higit sa lahat, nais niyang makita pa ang sistema sa huling pagkakataon bago ang formal na anunsyo sa board meeting. Sa kanyang pagbalik, hindi siya agad nakilala ng ilan. Ngunit sa mata ni Mira, ang sekretarya sa HR na minsang nag-alok sa kanya ng tubig noong ininsulto siya ni Cedric, agad siyang nakilala. Elmer? Tanong ni Mira, gulat ang mukha. Ikaw ba yan? Ang linis mo naman ngayon. May special occasion ba? Napangiti si Elmer. Mira, salamat nung araw na yon. Hindi ko yon nakalimutan. Ano bang nangyayari? Bakit parang ang daming dokumentong dala mo ngayon? Malalaman mo rin, sagot ni Elmer habang iniabot ang isang brown envelope kay Mira. Pakibigay ito sa HR Director mamaya. Confidential. Hindi pa man formal na nag-uumpisa ang pagbabago, may presensyang bumabalot sa hangin ng Valmores Heights. Isang hindi mapaliwanag na tensyon at kaba ang unti-unting gumagapang. Wari may paparating. Isang pag-ikot ng mundo na ni sa hinagap ng mga namumuno ay hindi nila inasahan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tahimik na manggagawa ay unti-unting lumalakar pabalik sa kanyang trono. Hindi upang maghiganti, kundi upang itama ang mga baluktot na daan na iniwang wasak ng kapangyarihan. Mainit ang sikat ng araw nang muling tumapak si Elmer sa loob ng Valmores Construction HQ. Ngunit sa araw na ito, hindi na siya si Elmer na marungis, tahimik at hindi pinapansin ng mga nakakataas. Nakasuot siya ng simple ngunit malinis na long-sleeve shirt, itim na pantalon at sapatos na makintab. Bit-bit ang bagong folder na naglalaman ng mga dokumentong magbabago sa takbo ng kumpanya. Humakbang siya sa loob ng boardroom. Mataas ang noo, ngunit mababa pa rin ang loob. Sa harapan ng mahahabang lamesa, nakaupo ang mga board members,
kabilang na si Engineer Cedric Morales. Hindi pa rin alam ng karamihan kung bakit sila pinatawag ng biglaan. Nakakunot noo si Cedric habang tahimik na nakasandal sa kanyang swivel chair. Nilalaro ang ballpen sa daliri, wari walang pakialam. Gentlemen and ladies, panimula ng isang matandang board secretary. We are gathered today to hear a matter of urgent and critical importance regarding the company's ownership and leadership. Lumakad si Attorney Rodrigo Dominguez patungo sa gitna. Bitbit ang mga legal papers, inilatag na ito sa mesa. Nais naming ipaalam na ayon sa testamento ng yumaong Don Hilario Ramirez, ang buong Valmores Construction ay ipinamana sa kanyang nag-iisang anak na matagal nang nawawala. Hanggang sa kamakailan ay matagpuan at makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ani Attorney Dominguez, may bulungan sa paligid. Si Cedric ay biglang nagtayo ng katawan. Anong pinagsasasabi nyo? May tagapagmana? Matagal nang wala yon. Namatay na yon sa crash. Bulalas niya. Dito na tumayo si Elmer. Maingat ngunit matatag ang kanyang hakbang papunta sa gitna ng silid. Tumigil siya sa harap ni Cedric at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Hindi ako namatay, Cedric. Malumanay niyang wika. Nabuhay ako. At ngayon, bumalik ako para buuin ang sinira niyong sistema. Napakunot noo si Cedric. Ikaw? Isa kang trabahador. Isang maruming hamak. Paano ka magiging anak ni Don Hilario? Hindi na sumagot si Elmer. Inilabas niya ang mga authenticated documents, birth certificate, last will, at ownership transfers. Isa-isang ipinasa ni Atty. Dominguez sa mga board members. Tahimik ang buong silid habang binabasa ang mga papel. Isang babae sa board ang napatingin kay Elmer at bahagyang tumango. Ito ay valid, aniya. I've reviewed these signatures before. That's Don Hilario's handwriting. Dito na formal na inanunsyo. Si Elmer Ramirez, dating laboror na palaging marumi, ay ang bagong chairman at majority shareholder ng Valmores Construction. Walang makapaniwala. Si Mira, na nandoon rin bilang nagapag-ulat ng HR, ay natulala. Si Cedric ay nanatiling tahimik, namumutla at di makatingin kay Elmer. Kinabukasan, formal nang inilabas ang bagong leadership memo. Sa unang araw ng kanyang panunungkulan bilang chairman, hindi nagsuot ng mamahaling barong si Elmer. Sa halip, bumalik siya sa site ng naka-construction vest, hard hat at safety boots. Pero sa pagkakataong ito, may pangalan na ang ID badge niya. Elmer H. Ramirez, Chairman and CEO. Nanitipo ng mga empleyado sa main site. Lahat ay nagtataka kung anong klasing pamumuno ang aasahan mula sa lalaking ilang buwan lang nilang nakilala bilang laborer. Magandang araw sa inyo, bungad ni Elmer habang humarap sa kanila. Baka iniisip niyong hindi ako karapat-dapat tumayo sa harapan niyo? At siguro nga, kung panlabas lang ang pag-uusapan, hindi ako karapat-dapat. Pero kung pagmamalasakit at karanasan ang batayan, wala akong kapantay. Tahimik ang lahat, walang bulungan, walang kibot, nakikinig sila. Bilang bagong tagatamuno ng Valmores, may ilang bagay akong babaguhin. Una, lahat ng trabahador ay tatanggap ng tamang overtime pay, hazard pay at SSS benefits. Ang mga lumang kontratang mapang-abuso ay rerepasuhin. At pangalawa, sisiguraduhin kong walang mawawalan ng trabaho ng walang katarungan. May mga munting palakpakan mula sa likod. Ang iba ay hindi makapaniwala pero may bakas ng pag-asa sa kanilang mga mata. Hindi lang ako bumalik para kunin ang posisyon, dagdag ni Elmer. Bumalik ako para muling buuin ang prinsipyo ng aking ama, na ang tunay na yaman ng isang kumpanya ay hindi pera, kundi ang taong bumubuo rito. Kinagabihan, ipinatawag ni Elmer ang emergency audit team. Pinabuksan niya ang mga nakabinbing payroll records, procurement reports at mga reklamo ng mga trabahador na hindi pinansin ng dating admin. Chairman, ani ng isang auditor. May mga ghost employees po sa listahan. At mukhang may under-the-table deals sa mga supplier. Tumanggo si Elmer. Simulan ang investigasyon. Alamin kung sino ang may kinalaman.
at isuspend muna ang mga matataas na opisyal na sangkot. Gusto kong malaman kung ilang taon nang ganito. Sulod niyang inatasan si Mira na bumuo ng bagong grievance committee para sa mga empleyado. Ayokong matulad sa dati. Gusto kong may mapupuntahan ang mga manggagawa kapag sila'y inaabuso. Sir Elmer, sabay ngiti ni Mira. Salamat po. Akala ko nung una, simpleng manggagawa lang kayo. Hindi ko alam na kayo pala ang magpapabago ng lahat. Hindi mo kailangang maging mayaman para maramdaman ang tama. Sagot niya, minsan kailangan mo lang ng konting tapang at malasakit. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Valmores Construction, naramdaman ng mga empleyado na may kinakatawan sila. Mula sa pinakamababang laborer hanggang sa bagong graduate na engineer, unti-unti silang nagkaroon ng boses. Habang ang buwan ay unti-unting lumitaw sa madilim na kalangitan, isang bagong liwanag ang siyang sumisikat sa loob ng gusaling itinayo, hindi lang sa bakal at semento, kundi sa bagong pag-asa. Habang abala ang buong Valmores sa unti-unting pagbabago sa pamumuno, si Elmer ay nakatayo sa veranda ng kanyang bagong opisina sa itaas ng gusali. Tanaw ang buong construction site na minsang naging kanlungan ng kanyang katahimikan. Sa mga kamay niya ay isang lumang larawan, isang batang may maputing polo, hawak ng isang lalaking may maamong mukha. Larawan iyon ng kanyang ama, si Don Hilario. Kasama siya noong bata pa. Maraming taon na ang lumipas mula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa trahedya ng eroplano sa Baguio. 8 taong gulang lang si Elmer noon at sa gitna ng trauma at kaguluhan, isa lang ang naging matibay niyang sandalan, ang kanyang yaya na si Aling Marta. I'm here to tell you about our dinner specials tonight. First up, we have the bruschetta al pomodoro, topped with the freshest tomatoes and basil. Semplice e perfetto. And for the main course, try our ossobuco alla milanese, cooked slowly to perfection and served with a side of risotto allo zafferano. It's bellissimo. And don't forget to leave room for dessert. Our torta de la nonna is a family recipe that will warm your heart. Mangia bene, buon appetito. Doon siya unang nakatikim ng tunay na hirap, na walang tagapag-alaga ng katawan kundi sarili, walang pamana kundi karayom at sinulid. 16 na taong gulang siya nang tuluyang nawala si Aling Marta sa sakit. Noon din siya sinamahan ni Mang Rudy sa Maynila, kung saan siya nagsimulang maghanap ng trabaho. Sa edad na pinili ng karamihan na mag-aral sa kolehiyo, siya ay naglakad sa init ng araw, bitbit ang kariton ng basyo, at minsang naging delivery boy sa isang hardware. Hindi ko kailanman makakalimutan, Mang, mahinang sambit ni Elmer habang binabagtas ng alaala ang kanyang isipan. Ikaw ang nagturo sa akin, huwag mahiya sa pawis at putik, na ang tunay na dangal, hindi kailangan ng diploma, kung puso at prinsipyo ang puhunan. Isa sa mga pinakamalupit na taon sa kanyang buhay ay nang magkasakit si Mang Rudy ng rayuma at diabetes ng sabay. Nasa isang barong-barong sila noon, malapit sa estero ng Pasig. Tila baga araw-araw ay sinusubok ang tibay ng kanyang loob. Minsan ay kinailangan niyang manghiram ng pera sa kasamahang driver upang mabili ang insulin ng matanda. Hindi ka na dapat nagtitiis sa ganito, Elmer. Payo ng kasamahan niyang si Kaloy noon. Kung totoong ikaw ang anak ng may-ari ng Valmores, bakit hindi mo gamitin ang apelyido mo? Pero kahit ilang beses siyang pinilit ng mga taong nakakaalam ng kanyang pinagmulan, hindi niya kayang balikan ang kanyang karapatan hanggat hindi niya nauunawaan ang tunay na mundo ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Para sa kanya, paano siya magpapasya bilang pinuno kung hindi pa niya naranasang madumisan, pagalitan at apihin? Iyon ang dahilan kung bakit ko piniling manatiling ordinaryo. Anya kay Mira nang minsang magkwentuhan sila sa loob ng lounge. Gusto kong makitang buo ang kabuuan. Hindi mula sa taas, kundi mula sa pinakailalim. Napangiti si Mira. Alam mo sir, nung una kong nakita ka, akala ko tahimik ka lang talaga. Pero nung nakita kitang hindi sumagot kahit sigawan ni Engineer Cedric,
Alam kong may malalim kang pinanggagalingan. Hindi lang respeto yung naramdaman ko sa'yo nun, kundi hiya. Hiya sa sarili ko na tahimik lang din ako. Tumamo si Elmer. Minsan, ang katahimikan hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagtitimpi. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang bumuo ng isang simpleng alaala. Isang silid sa loob ng headquarter na magsisilbing Hall of Workers. Doon niya ilalagay ang mga litrato ng mga matagal ng empleyado, lalo na yung mga hindi nakikilala sa taas. Isa sa mga unang larawan doon ay kay Mang Rudy, na sa kabila ng katandaan ay minsan ding naging ilaw ng kanyang kabataan. Dumating ang araw na dinala niya si Mang Rudy sa headquarters gamit ang van ng kumpanya. Kahit hirap sa paglalakad, pilit tumayo ang matanda nang makapasok sa lobby. "Elmer," mahinang wika ni Mang Rudy habang pinagmamasdan ng building. Ito ba yung lugar na lagi mong pinapangarap?" "Oo, Mang, at ngayon akin na." Napaluha ang matanda. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa katuparan ng pangakong inukit ng panahon at pawis. "Kahit kailan, hindi kita itinuring na bastardo o ampon," sambit ni Mang Rudy. "Anak kita sa puso at ngayon, anak ka ng bayan." Habang sinasama ni Elmer si Mang Rudy sa paligid ng site, kitang-kita sa mga empleyado ang bagong anyo ng pamumuno. Hindi ito leader na naka-aircon sa taas, kundi kasama nilang umiinom ng malamig na tubig sa galon, naglalakad sa putikang daan at nakikinig sa mga hinaing. Isang gabi, habang mag-isa siya sa kanyang opisina, isinulat niya sa kanyang journal, "Ang nakaraan ay hindi upang kalimutan. Ito'y ating dinadala hindi bilang pabigat, kundi bilang paalala kung saan tayo nanggaling. Sa bawat latay ng kahapon, may aral para sa kinabukasan." Sa paglipas ng mga araw, patuloy niyang binubuo ang pundasyon ng bagong Valmores, isang kumpanyang hindi nakabase sa titulo kundi sa dignidad ng bawat isa. Matapos ang ilang linggo ng tahimik ngunit sistematikong pagbabago, unti-unting naramdaman ng buong Valmores Construction ang pagkakaiba sa pamumuno ni Elmer. Ang dating malamig na opisina ng mga executive ay napalitan ng mas bukas na espasyo, kung saan kahit ang mga ordinaryong trabahador ay pwedeng makapasok upang maghain ng mga suwestyon o reklamo. Isang umaga habang kausap ni Elmer ang HR director na si Mira sa kanyang opisina, pumasok si Marco, isa sa mga junior engineers na dati ring biktima ng paninigaw at panlalait ng dating pamunuan. "Sir Elmer," alanganing bati ni Marco, "may gusto po sana akong i-report. May mga pangyayari po kasi sa procurement department na sa tingin ko ay hindi naaayon sa tamang proseso." Tumango si Elmer, agad na nagpakita ng interes. "Sabihin mo lang, walang maliit o malaking issue dito kung may kinalaman sa integridad ng kumpanya." Ikinwento ni Marco na may mga supplier na binabayaran kahit walang aktwal na delivery. May ilang proyekto rin na umano'y ginagawa on paper lang, ngunit walang aktwal na construction. Matapos nito, ipinakita niya ang ilang ebidensyang natuklasan niya mula sa dating mga files na lihim niyang kinopya. "Salamat sa tapang, Marco," ani Elmer habang tinipignan ang mga papeles. "Marami ng panahon ang sinayang dahil sa mga taong inaabuso ang tiwala ng kumpanya at ng mga manggagawa. Panahon na para itama." Kinabukasan, agad na binuo ni Elmer ang isang independent audit team mula sa labas ng kumpanya. Sa halip na iasa sa internal auditors na maaaring konektado sa mga dating opisyal, kumuha siya ng mga eksperto mula sa isang independent firm. "Gusto ko ng patas na pagsusuri," mariing utos ni Elmer. "Walang pipigil sa inyo, kahit sinong opisyal pa yan, at kung may tangkang manakot, direkta nyo akong lalapitan." Makalipas ang 2 linggo ng investigasyon, lumabas ang resulta. Halos 20 proyekto ang may sabit. Overpricing, non-existent deliveries at doble-dobleng resibo.
Lalong nakumpirma na matagal nang pinapaboran ang iilang supplier na may personal na ugnayan sa ilang board members. Isa sa mga direktang nasangkot ay si Engineer Carlos, head ng procurement, na ilang ulit na ring naiulat sa delayed na delivery ng materyales. Pati ang dating finance officer ay nadawit, kasama ang ilang admin staff na may kasamang cut sa bawat transaksyon. Hindi ako makapaniwala. Umiiling na pahayag ni Mira habang hawak ang audit report. Ang tagal na palang ginagawa to. Hindi mo kailangang malungkot, sagot ni Elmer. Ang mahalaga, natuklasan natin ito ngayon at hindi na ito mauulit. Sa isang espesyal na pulong ng board, isiniwalat ni Elmer ang buong report. Maingat niyang ipinaliwanag ang bawat ebidensya, sinamahan ng mga testimonya ng ilang empleyado. Kabilang si Marco. Naging mainit ang diskusyon, lalo na nang ibinanukala niyang alisin sa posisyon ang mga sangkot sa katiwalian. Chairman, baka naman pwedeng muna nating imbestigahan ng mas malalim. Baka may pagkakamali lang. Pagtatanggol ng isa sa mga senior board member. Kung may mali, iyon ay ang masyado nating pagtitiwala sa mga standard procedure kahit matagal nang nanganamoy ang sistema. Sagot ni Elmer. Kung may mali, iyon ay ang katahimikan ng marami habang nilulustay ang pinaghirapan ng bawat pawis ng manggagawa. Matapos ang botohan, naalis sa pwesto si Engineer Carlos at ang iba pang sangkot. Agad ding isinara ang mga kontrata ng supplier na pinaniniwalaang may under-the-table deals. Nangangamba ang ilang opisyal na maaaring bumagsak ang ilang proyekto dahil dito, ngunit pinanatili ni Elmer ang kanyang posisyon. Mas mabuti nang may konting delay kaysa magpatuloy tayo sa kasinungalingan, aniya. Sa gitna ng mga pagbabago, may ilan ding nagpakita ng lihim na pagtutol. Isang gabi nakatanggap si Elmer ng hindi kilalang mensahe sa kanyang opisina. Isang papel lang na may nakasulat na, "Hindi ka namin kailangang patayin para mawala ka." Lalampas din ang galit ng mga trabahador kapag nawalan sila ng sahod. Pinadmasdan ni Elmer ang sulat, ngunit sa halip na matakot, lalo siyang tumibay. Ganyan pala talaga kapag sinusubukang baguhin ang bulok na sistema. Wika niya kay Mira kinabukasan. Pero kahit may pagbabanta, hindi ako uurong. Kasabay nito, inilunsad ni Elmer ang programang tinawag niyang Dignidad sa Paggawa. Isang kampanya na layong bigyan ng plataporma ang bawat trabahador para maglahad ng saloobin at suhestyon. Tuwing Biyernes, may bukas na forum sa kantin kung saan pwedeng magtanong at magreklamo ang kahit sinong empleyado. Doon unti-unting nabuo ang tiwala ng mga manggagawa. Hindi na sila takot. Nakita nila sa katauhan ni Elmer ang uri ng lider na hindi lang naroon para mag-utos kundi para makinig. Nangarap lang akong kumain ng mainit na kanin habang may bubong ang pamilya ko, pahayag ng isang trabahador sa forum. Pero ngayon, hindi lang pangarap yun, parang may pag-asa na. At habang ang dating sistema ay unti-unting gumuho, tumayo si Elmer sa gitna ng bagong pundasyon. Isang pamumunong nakaugat sa katotohanan, respeto at malasakit. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging malinaw sa loob ng Valmores Construction na may bago ng ihip ng hangin. Hindi na uso ang takot sa opisina at sa wakas, nararamdaman na ng mga empleyado ang hustisyang matagal na nilang pinapangarap. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi lahat ay masaya sa pagbabagong ito. Sa mga anino ng tagumpay ni Elmer, may mga matang naniniktik at mga bibig na nagsisimulang magkalat ng duda. Isang umaga, habang abala si Elmer sa pagre-repaso ng site blueprint sa kanyang opisina, pumasok si Mira, may hawak na cellphone at tila balisa ang muka. "Sir, may kumakalat pong chismis online. May nagsasabing peke raw po ang mga dokumento ninyong ipinasa. Na hindi daw kayo ang tunay na anak ni Don Hilario." Hindi agad kumibo si Elmer. Tahimik niyang tiningnan ang screen ng cellphone. Nakapost sa isang pekeng blog ang artikulong may tamagat na, "Ang tunay na tagapagmana ng Valmores, isa lang ba itong malaking panloloko?" Kasama ang ilang edited na larawan at mga sinasabing testigo na nagsasabing hindi raw nila nakilala si Elmer sa buong panahon ng pamumuno ni Don Hilario. Hindi na ako nagulat. Mahina niyang wika habang ibinalik kay Mira ang telepono. Kapag may nawala sa kapangyarihan,
Palaging may pagtatangka para mabawi ito. Pero sir, may ilang empleyado ping nagtanong na. Sa HR, may mga nagsimulang mangamba. Baka raw mawalan ng bisa ang mga pagbabago. Hindi iyon maliit na bagay. Sa gitna ng transisyong pinamumunuan ni Elmer, mahalaga ang tiwala ng bawat empleyado. Alam niyang hindi sapat ang kanyang mga programa kung uusbong muli ang duda, lalo na kung may mga taong pilit siyang pinapabagsak mula sa dilim. Sa mga sumunod na araw, mas laling naging lantaran ang mga paninira. May mga flyers na bigla na lang lumilitaw sa barracks ng mga trabahador. May mga anonymous emails sa ilang board members. At pati ang mga supplier ay sinisimulang guluhin sa pamamagitan ng pekeng tawag na nagsasabing kanselado na ang kontrata nila. Chairman, mukhang coordinated ang kilos nila, ani Attorney Dominguez sa isang emergency legal meeting. We traced the domain of the blog sa isang VPN na gamit sa Europe, pero may mga IP logs na nanggaling din dito sa Maynila. Alam ko na kung sino ang may pakana. Sagot ni Elmer. Si Cedric, hindi siya titigil hanggat hindi niya ako napapahiya sa publiko. Naisip niya ang huling pagkakataong nakita niya si Cedric. Puno ng galit ang mga mata, ngunit may tagong takot sa kanyang mga kilos. Matapos ang pagkakatanggal nito, hindi na muling nagpapakita sa site o sa opisina. Ngunit ilang empleyado ang nagsabing may ilang gabi raw na may nakikitang itim na kotse na nakaparada malapit sa barracks. Tahimik, ngunit tila nagmamasid. Naisip niyang sirain hindi lang ang pangalan ko, kundi ang tiwala ng mga tao sa akin. Sambit ni Elmer kay Mira habang sabay silang bumaba ng gusali para sa isang site inspection. At kung magtagumpay siya, babalik ang takot, ang pang-aabuso, ang bulok na sistema. Pero sir, paano yan maipapaliwanag sa mga empleyado? Tanong ni Mira. Hindi lahat sanay sa intriga. Baka mawalan sila ng paniniwala. Napaisip si Elmer. Alam niyang kailangan niyang humarap. Hindi sapat ang katahimikan sa panahong pinipilit siyang patahimikin ng paninira. Kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng isang hakbang na magpapakita hindi lang ng katotohanan, kundi ng transparency. Isang linggo matapos kumalat ang tsismis, tinipon niya ang buong workforce sa central warehouse ng Valmores. Nandoon ang mga trabahador, foreman, engineer, staff at ilang miyembro ng board. Lahat ay tahimik, halos hindi umiimik habang si Elmer ay lumalakad papunta sa entablado. Alam ko na may mga naririnig na kayo, panimula niya, na hindi raw ako ang tunay na Elmer Ramirez, na hindi ko raw pag-aari ang Valmores, na lahat ng pagbabagong ipinapatupad natin ay mababasura kapag bumagsak ang pangalan ko. Tahimik ang mga tao. Iba't ibang emosyon ang nasa kanilang mga mata. Pangamba, pagkalito, at sa ilan, pagkabigo. Kaya narito ako ngayon, dagdag niya habang inilabas ang isang makapal na folder. Narito ang lahat ng legal na dokumento. Birth certificate, last will and testament, court validation, at official transfer ng shares ng kumpanya. Lahat ito ay pwedeng suriin ng sinuman. Wala tayong tinatago. Pumalakpak si Mira mula sa likod ng entablado. Kasunod ang ilang foreman na matagal nang naniniwala sa kanya. Pero higit pa sa mga papel, mas mahalaga ang tanong, sino ba talaga si Elmer Ramirez? Sandaling tumigil si Elmer. Tumingin siya sa mga trabahador. Si Elmer ay hindi lang apelyido. Siya ang bawat manggagawang minsang pinahiya, binastos at binabaan ng tingin. Siya ang lalaking pawisan, ang lalaking marumi, ang lalaking hindi pinakinggan, pero hindi kailanman sumuko. Doon ay nagsimulang pumalakpak ang karamihan. Isa-isang sumigaw ng suporta ang mga empleyado. Sir Elmer, kahit anong tsismis, hindi kami aalis, sigaw ng isang mason. Kayo lang ang unang boss na nakikinig sa amin. Sigaw ng isa pang babaeng engineer. Napayuko si Elmer hindi sa hiya kundi sa bigat ng pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng paninira, nanatili siyang matatag dahil may mga taong handang ipaglaban siya tulad ng ipinaglaban niya sila. Bago matapos ang araw,
Ipinasa ni Attorney Dominguez ang reklamo sa cyber libel at identity fraud laban sa hindi pa kilalang mga nasa likod ng paninira. May ideya na sila kung sino ang nasa likod nito, ngunit sa ngayon, mas mahalaga muna ang pananatili ng tiwala ng mga tao. Habang papalubog ang araw, tumayo si Elmer sa rooftop ng building. Tanaw ang site na ngayon ay tila mas buhay, mas maayos, mas may pag-asa. Hindi siya bumalik para lamang pamunuan, bumalik siya upang ipaglaban ang katotohanan kahit ilang ulit pa siyang siraan. Lumipas ang ilang linggo mula nang maganap ang paninira sa pagkatao ni Elmer. Bagamat may ilang bakas pa rin ng duda sa ilang empleyado, mabilis itong napawi sa harap ng patuloy at konkretong pagbabago sa sistema. Hindi basta salita o pangako lang ang pinakakawalan ni Elmer, kundi mga aktwal na proyekto, reforma at benepisyong dati ay inaakalang imposible sa ilalim ng dating pamunuan. Sa pagsisikap niyang muling itayo ang kredibilidad ng Valmores Construction, isang matapang na hakbang ang agad niyang pinangunahan, ang muling pagbuhay sa isang matagal nang natigil na proyekto sa Bulacan, ang Nueva Tierra Housing Project. Dati itong planong pabahay para sa mga low-income families na naudlot ng dahil sa korupsyon at underfunding. Sa tuwing tinatanong ito sa board meeting noon, palaging sinasabi ng dating admin na hindi ito priority. Ngunit para kay Elmer, ito ang magiging pambungad na simbolo ng pagbabago sa kumpanya. Kung may project tayong dapat unahin, ito yun, ani Elmer kay Mira habang tinitingnan nila ang lumang blueprints. Hindi lang ito bahay para sa publiko. Simbolikong bahay ito para sa bagong prinsipyo ng Valmores. Kinuha ni Elmer ang ilan sa mga trabahador mula sa HQ at binigyan ng special assignment. Kasama ang ilang na-rehire na dating empleyado na matagal nang nawala ng trabaho. Pinangunahan nila ang site rehabilitation. Isa sa mga na-rehire ay si Mang Berting, isang foreman na nasuspindi noon matapos magreklamo tungkol sa underpaid wages. Sir Elmer, hindi ko inakalang makakabalik pa ako rito. Mangiyak-ngiyak niyang sambit habang kinamayan siya ni Elmer. Akala ko tapos na ang karera ko. Hindi ikaw ang may atraso, Mang. Yung sistemang pinilok kang patahimikin. At ngayon, ikaw ang mangunguna sa pagbuhay nito. Sagot ni Elmer. Hindi nagtagal, naging headline sa ilang local news sites ang pagbabalik ng Nueva Tierra Project. Muling bumalik ang kumpiyansa ng ilang kliyente at real estate partners na minsang umurong sa Valmores dahil sa issue ng katiwalian. Isa sa mga partner ang nagbigay ng public statement. We have seen the sincerity of Mr. Elmer Ramirez in rebuilding not just the company, but the very soul of ethical construction practice. We're back on board. Kasabay ng tagumpay sa proyektong iyon, isang magandang balita rin ang bumungad sa mga manggagawa, ang pagbabalik ng mga trabahador mula sa probinsya na dating natanggal ng walang paliwanag. Isa-isang pinasundok ng kumpanya gamit ang official vans at binigyan ng temporary housing habang muling binibigyan ng posisyon. Maraming salamat po, Sir Elmer, wika ng isang dating trabahador na si Pilo, habang hawak-hawak ang ID na bagong ibinigay sa kanya. Hindi ko na po alam kung saan ako pupulutin noon. Pero ngayon, may trabaho na po uli ako at may dignidad. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagbabago. Dahil sa patuloy na pagsasaayos sa mga proyekto, unti-unting nansibalik ang mga dating empleyado na naunang umalis noong kasagsagan ng issue kay Elmer. Marami sa kanila ang lumapit na may dalang paghingi ng tawad. Chairman Elmer, ani ni Clara, isang engineer na lumipat sa ibang kumpanya ngunit bumalik. Aminado po ako. Isa ako sa mga unang nagduda sa inyo. Pero ngayon, kung papayag kayo, gusto ko pong bumalik at maging bahagi ulit ng Valmores. Napangiti si Elmer. Ang tunay na pagbabago, Clara, ay hindi sa pagiging pertekto, kundi sa pagtanggap sa pagkakamali. Welcome ka ulit sa tahanan natin. Bilang bahagi ng pagpapalawak ng kanyang advokasya, inilunsad ni Elmer ang isang bagong programa na tinawag na Makataong Proyekto. Isang inisyatibang nagbibigay ng libreng pabahay sa piling pamilya ng mga trabahador na higit 10 taon nang nagsisilbi sa kumpanya.
ang bahay ay hindi dapat pangarap lang ng mga nagpapakahirap sa init at ulan. Pahayag ni Elmer sa launching event. Ito ang pinakamababang dapat matanggap ng isang taong gumugol ng buhay para itayo ang tahanan ng iba. Nagkaroon ng luhaang seremonya ng turnover ng unang libreng bahay sa pamilya ni Mang Rudy. Ang matanda, sa kabila ng humihina ng katawan, ay hindi maitago ang tuwa. Anak, sambit ni Mang Rudy habang pinapasok ni Elmer ang pamilya sa bagong bahay. Ito na ba yon? Yung sinasabi mong pundasyon na hindi na matitibag? Oo, Mang, sagot niya. At hindi ito para sa akin. Para ito sa mga katulad mong nanatili kahit sa gitna ng kawalan. Kasabay nito, itinaas sa HR Director si Mira, isang hakbang na ikinatuwa ng buong workforce. Hindi na lamang siya ang sekretaryang may malasakit. Siya na rin na yon ang tagapangasiwa ng kabuuang kapakanan ng empleyado. Piniling manatili sa kumpanya kahit marami na ring alok sa kanya mula sa ibang korporasyon. Bakit mo piniling manatili? Tanong ni Elmer isang hapon habang sabay silang nagkakape. Dahil hindi lahat ng pagkakataon, makikita mo may taong galing sa putik ang magpapakitang kaya niyang baguhin ang buong sistema. At gusto kong maging bahagi ng pagbabagong yon, sagot ni Mira. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi naging madali ang bawat hakbang. May mga balakid, may mga taong patuloy na tumutuligsa sa likod. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lumalalim ang ugat ng panibagong Valmores. Hindi na ito ang kumpanyang sinakop ng mga ganid, kundi ang kumpanya ng mga taong nagtatagumpay, hindi sa posisyon, kundi sa prinsipyo. At sa pagdiriwang ng unang taon ni Elmer bilang chairman, hindi siya nagtungo sa isang engrandeng ballroom. Sa halip, nagdaos siya ng simpleng salo-salo sa barracks, kasama ang mga trabahador, si Mang Rudy, si Mira, at ang bagong pamilya ng Valmores. Habang nagbubunyi ang lahat, may isang matandang trabahador ang tumapik sa kanyang balikat. Sir Elmer, Anya, kung lahat ng kumpanya ay may boss na tulad nyo, baka hindi na kailangan ng protesta sa kalsada. Ngumiti si Elmer. Hindi ko na kailangan ng titulo para masabing tagumpay ito. Sapat na yung makitang nagkakape kayo sa loob ng sarili nyong bahay, hindi sa gilid ng kalsada. Magkakalma na sana ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang pundasyon ng bagong Valmores Construction sa ilalim ng pamumuno ni Elmer. Ang mga trabahador ay masiglang nagtatrabaho. Ang mga proyekto ay natatapos sa takdang oras at ang tiwala ng mga kliyente ay ganap nang naibalik. Ngunit isang liham ang muling yumanig sa kanyang pananghimik na mundo. Isang sulat mula sa taong pinakaayaw niyang balikan, Engineer Cedric Morales. Pinanggap ni Mira ang liham sa harap ng opisina. Simple lamang ang sobre, walang pirma, ngunit agad niyang nakilala ang sulat kamay. Dahan-dahan niya itong inabot kay Elmer habang ang mukha niya ay puno ng pag-aalinlangan. Sir, galing kay Cedric. Tahimik na binuksan ni Elmer ang sobre. Sa loob nakasulat, Elmer, ako na ang una nga amin ng pagkakamali. Nasira kong sarili kong pangalan at marami akong nasaktan sa mga ginawa ko. Hindi ako humihingi ng posisyon ni kapatawaran. Hiling ko lang, kung maari mo akong makausap, kahit sandali lang. Cedric. Ilang minuto siyang tahimik. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang lahat ng alaala. Ang panghahamak sa kanya sa harap ng ibang trabahador. Ang mga sigaw, ang insultong tila kinaskas sa kanyang pagkatao. Pero ngayon, ang dating matikas na si Cedric ay humihiling ng isang bagay na kailan may hindi niya inakalang maririnig mula rito. Pakikipag-usap at posibleng pagsisisi. Mira, wika niya pagkaraan ng mahabang katahimikan. Ayusin mo ang schedule ko. Kakausapin ko siya, hindi bilang chairman, kundi bilang kapwa-tao. Kinabukasan sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City, dumating si Elmer. Suot ang simpleng puting polo at itim na pantalon. Nandoon na si Cedric, nakaupo sa sulok.
Malayo na ang hitsura niya sa dating mayabang at malinis na inhinyero. Naka-oversize na hoodie, mapayat at may bitbit na luma at punit-punit na backpack. Ang dating kalmadong muka ay napalitan ng malalim na eye bags at mapupungay na mata. "Elmer," sambit ni Cedric, agad na tumayo at tinangka siyang kamayan. "Salamat sa pagpunta." Umupo si Elmer sa tapat niya, walang sinabing kahit ano. Hinintay niyang magsimula si Cedric. "Wala na ako ngayon, Elmer. Wala na yung kondo, yung kotse. Pati pamilya ko, lumayo sa akin. Sinabi nilang hindi nila kayang mabuhay kasama ang taong mapang-abuso at sakim. Nawalan ako ng trabaho, ng koneksyon, lahat." Hindi kumibo si Elmer. Tinitigan lamang niya ang dating kaaway. Sinisit ang bawat bitaw ng salita, hinuhusgahan hindi sa anyo, kundi sa sinseridad. "Alam kong hindi sapat ang sorry, at hindi ko hinihiling na ibalik mo ako sa posisyon. Gusto ko lang, sana, kahit sandali, mapawi ko man lang yung bigat sa loob ko. Hindi ko akalain na yung lalaking minamaliit ko ayon palang magpapatunay kung ano ang tunay na pamumuno." Tumango si Elmer. Tahimik pa rin, ngunit may bakas ng pag-unawa sa mga mata. "May trabaho akong inaalok," sambit niya pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. "Hindi sa opisina, hindi bilang engineer. Foreman position sa probinsya. Doon ka magsisimula ulit. Walang special treatment, walang shortcut." Nanlaki ang mata ni Cedric. "Tatalaga? Hindi mo ba ako kinamumuhian?" "Cedric," sagot ni Elmer, "matagal ko nang pinili ang hindi magkimkim ng galit. Kung pinairal ko yon, baka hindi umabot sa ganito ang Valmores. At kung totoo ngang nagsisisi ka, bigyan mo ng saysay ang ikalawang pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo." Napaluha si Cedric. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi dahil sa hiya, kundi sa bigat ng kaluwagang ibinigay sa kanya ng taong minsang tinapakan niya. Habang si Cedric ay sinimulang i-assign sa isang maliit na proyekto sa Ilocos, marami sa mga empleyado ang nagtaka sa desisyon ni Elmer. May ilang tumutol, nagsabing hindi karapat-dapat bigyan ng trabaho ang isang tulad ni Cedric. "Sir, baka isipin ng iba na ganun lang kadali ang lahat." Wika ni Clara, isa sa mga site engineers. Ngunit tumugon si Elmer ng matatag. "Hindi natin sinasabing makakalimutan ang nakaraan. Pero minsan, mas malalim ang hustisya kung ibinabalik mo ang tao sa gitna ng trabaho para masaksihan niya ang epekto ng kanyang dating ugali at para buuin niya ang sarili niyang pagbabago." Sa kabila ng ilang pagdududa, tinanggap ng iba ang paliwanag ni Elmer. At unti-unti, naging bahagi na rin si Cedric ng bagong kultura ng kumpanya. Hindi bilang lider, kundi bilang isang matandang manggagawa na tahimik na bumabawi sa mga nasirang tiwala. Minsang nagbalik si Elmer sa probinsya upang tingnan ang progreso ng proyekto. Nakita niya si Cedric na nagtuturo sa ilang batang construction workers kung paano gamitin ang water level ng tama. Dahan-dahan lang, dapat lapat sa tingin, hindi bara-bara. Marahang sabi nito, "Kapag mali ang simula, magigiba ang lahat, gaya ng nangyari sa akin." Sa pagkakataong iyon, ngumiti si Elmer. Ang pagbabagong kanyang sinimulan ay hindi lang para sa sistema, kundi para rin sa mga taong minsang bahagi ng problema. Ang pagpapatawad ay hindi kahinanaan. Isa itong lakas na pinipili ng iilan at para kay Elmer, sa panahong hinati ng takot at galit ang kanilang kumpanya, ang pagpili sa awa at prinsipyo ang siyang tunay na tagumpay. Ilang buwan na ang lumipas mula nang harapin ni Elmer si Cedric at bigyan ito ng ikalawang pagkakataon. At habang si Cedric ay tahimik na bumabawi sa kanyang mga pagkakamali sa proyekto sa Ilocos, ang Valmores Construction ay tila mas sumigla pa sa bagong yugto ng pamumuno. Hindi na lamang simpleng kumpanya ito ng paggawa ng gusali, isa na itong simbolo ng pagbabagong makatao sa industriya ng construction. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagong yugto ang sumibol para kay Elmer, ang pagtanggap ng mas malawak na papel sa lipunan bilang tagapagsalita ng makataong pamumuno sa iba't ibang construction forums at seminars.
Isang imbitasyon mula sa National Engineering Association ang natanggap niya upang magsalita sa harap ng mahigit 1,000 propesyonal, inhinyero at kontraktor mula sa iba't ibang panig ng bansa. Gusto lang po naming magbahagi kayo ng inyong naging karanasan, ani ng organizer sa isang tawag. Marami na po kayong naakabot, hindi lang mga empleyado kundi pati mga institusyon. Nang sumapit ang araw ng kanyang talumpati, hindi siya nagsuot ng mamahaling suit, isang simpleng itim na coat, polo shirt at sapatos na madalas niyang ginagamit sa site. Tumayo siya sa entablado at sa unang mga salita pa lang, natahimik ang buong bulwagan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Elmer Ramirez, trabahador, anak ng trabahador, at ngayon ay may-ari ng kumpanyang dati pinamumunuan ng mga taong walang malasakit sa mga nasa baba. Mabilis na kumalat ang video ng kanyang talumpati online. Maraming estudyante sa engineering ang nagsabing na bago ang pananaw nila sa magiging tungkulin nila sa hinaharap. Isa sa mga komento sa video ay nagsabi, "Hindi lang po kayo CEO, Sir Elmer. Kayo ang mukha ng bagong henerasyon ng mga lider na hindi natatakot lumuhod sa putikan para tumindig para sa tama." Sa loob ng Balmores mismo, patuloy ding lumawak ang epekto ng kanyang pamumuno. Isa sa mga proyekto niya ay ang pagbubukas ng Community Skills Center, isang pasilidad kung saan pwedeng mag-training ang mga kabataan mula sa mahihirap na pamilya sa larangan ng welding, carpentry at masonry. Kailangan nating ihanda ang susunod na henerasyon ng mga manggagawa. Paliwanag niya sa board. Hindi natin pwedeng hintayin na sila pa ang lumapit. Tayo mismo ang lalapit sa kanila. Inilaan niya ang dating bakanting lote ng kumpanya sa Rizal bilang training ground. Dito, araw-araw ay dumadagsa ang mga kabataang dating palaboy sa kalsada. Ang iba sa kanila, tinuruan mismo ni Elmer ng tamang paghawak ng martilyo, tamang sukat ng mixing ratio ng simento, at maging ang kahalagahan ng teamwork sa site. Sa Elma, tanong ng isang estudyanteng si Jonas habang naglilinis ng brush. "Totoo po bang dati kayong trabahador lang talaga?" "Hindi ako lang, Jonas," sagot ni Elmer, sabay abot ng helmet. "At ikaw rin, hindi ka magiging lang. Kapag minahal mo ang ginagawa mo at pinahalagahan mo ang kapwa mo, kahit simpleng karpintero ka lang sa mata ng iba, isa kang haligi sa mundo." Kasabay ng pagbubukas ng center ay ang pagtatatag ng scholarship fund para sa mga anak ng mga trabahador ng Valmores. Pinangalanan itong Rudy Foundation bilang parangal kay Mang Rudy na naging gabay at tagapagtanggol ni Elmer sa mga panahong siya ay walang-wala. "Hindi ko akalain na may ganito palang programa sa kumpanya." Sambit ni Lorna, asawa ng isang mason. "Ang anak ko, makakapag-aral ng engineering. Yun ang pangarap ng asawa ko na dati di niya masabi." Lumakas din ang morale sa kumpanya. Sa tuwing may bagong empleyado, sinisimulan ang orientation, hindi sa kung ano ang policies, kundi sa kung paano nagsimula si Elmer at kung paano niya binuo ang kumpanyang inuuna, ang dignidad kaysa sa kita. Maging si Mira, na ngayon ay HR Director, ay aktibong nakikilahok sa mga community outreach projects. Kasama ni Elmer, nagtuturo siya ng basic financial literacy sa mga pamilya ng manggagawa. Hindi sapat ang malaki ang sahod. Wika niya sa isang pagtitipon. Dapat marunong tayong magplano. At sa ilalim ng pamunuan ni Elmer, binibigyan tayo ng pagkakataong matutong mag-ipon, magnegosyo, at maghanda para sa kinabukasan. Sa ganitong daloy ng pagbabago, hindi na nakakapagtaka na ang Valmores Construction ay tinanghal na Most Ethical Construction Company of the Year ng isang National Business Organization. Sa seremonya, tinanggap ni Elmer ang award. Ngunit sa kanyang maikling mensahe, muli niyang binigyang diin. "Ang gantimpalang ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa mga manggagawang nanatili, sa mga taong hindi sumuko at sa bawat pawis na ginamit hindi para magyabang kundi para maglingkod." Hindi naglaon, hinikayat siya ng ilang sektor ng gobyerno na tumulong sa paggawa ng national standards
para sa mga construction labor policies. Bagamat hindi siya formal na opisyal ng Estado, ginamit nila ang kanyang mga prinsipyo bilang modelong pamantayan ng makatarungang pagtrato sa mga manggagawa. Sir Elmer, ani ng kalihim ng Department of Labor sa isang pagpupulong. Kung lahat ng kumpanya ay may malasakit na gaya ng sa inyo, hindi na kami matutulog sa dami ng reklamo sa opisina. Mumiti si Elmer. Kung gusto nating tumayo ng matibay, dapat simulan natin sa taong nagbubuhat ng bakal. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga sa kanyang simpleng bahay sa tabi ng site, hindi sa isang mansyon, tinitigan ni Elmer ang mamalumang larawan ni Don Hilario. Inilagay niya ito sa ibabaw ng lumang lamesa, inabihan ng kanyang helmet at isang simpleng tala sa papel. Itinayo mo ang kumpanya, Papa, pero pinili kong itayo muli ang halaga nito. Sa mga susunod pang araw, ang Valmores ay hindi na lamang kilala sa laki ng kanilang mga gusali, kundi sa lalim ng pundasyon ng kanilang layunin, isang pundasyon ng pag-asa, respeto at pagbabago. Mainit ang araw sa lalawigan ng Tarlac nang tumapak si Elmer sa bakurang puno ng mga natuyong damo. Tang kanyang pagbisita ay hindi bahagi ng opisyal na proyekto ng Valmores Construction. Ito ay personal, isang hakbang pabalik sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal na niyang iniwasan. 42 taong gulang na siya ngayon. Matagal na rin mula nang huling makarinig siya ng balita mula sa kanyang mga kamag-anak sa panig ng kanyang ina. Noong bata pa siya, pagkatapos ng aksidente ng kanyang mga magulang, ang mga ito ang unang nagtangkang agawin ang mana. At nang hindi nila mahanap ang bata, agad silang kumilos upang alisin siya sa usapan ng ari-arian. Hindi niya sila muling nakita mula noon. Hanggang isang araw, kumanggap siya ng liham, hindi kay Cedric, hindi mula sa tagalabas, kundi mula sa isa sa kanyang tiyuhin. Elmer, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Wala akong karapatang humingi ng tawad, pero gusto kong malaman mong wala na kaming lahat. Naghiwa-hiwalay kami, nalubi sa negosyo, at ngayon ay halos wala nang matirhan. Kung may pagkakataon, gusto ka sana naming makita, di bilang may-ari ng Valmores, kundi bilang dugot laman na minsan naming tinalikuran. Tito Romano. Inabot niya ang sulat kay Mira habang sila'y nasa opisina. Alam kong hindi ko obligasyong pansinin ito, sambit niya. Pero minsan, kailangan mong bumalik, hindi para ipaghiganti ang sarili mo, kundi para ipakita kung sino ka na ngayon. Gusto mong sumama ako? Anong ni Mira? Na ngayon ay hindi na lamang HR Director, kundi isa ng matalik na kaibigan at katuwang sa lahat. Hindi, sagot ni Elmer. Ito, kailangan akong harapin mag-isa. Dumating siya sa isang lumang bahay na yari sa kahoy. May sira na ang bubong at tila ilang taon na ring hindi na pinturahan ang labas. Sa ilalim ng malaking mangga, may 3 lalaki. Awang may puting buhok, may daladalang mga baston at may mukhang tila nabura na ng panahon at pagsisisi ang dating pagmamalaki. Siya na ba yan? Bulong ng isa, si Tito Greg. Habang pilit tumatayo, si Elmer, sambit ni Tito Romano na lumapit kahit halata ang panlalambot ng tuhod. Hindi agad nakapagsalita si Elmer. Pinagmasdan lang niya sila. Ang mga mukhang minsang naging saking, ngunit nayo'y basad na ng kahirapan at panahon. Sila ang mga taong minsang nag-ambisyong kontrolin ang Valmores, ngunit ngayon tila hindi na kayang buhatin kahit ang sarili nilang anino. Salamat sa pagpunta, wika ni Tito Romano. Hindi namin akalaing babalik ka pa, pero hindi para humingi kami ng mana. Hindi yon. Hindi na yon ang habol namin. Bakit ngayon? Mahinang tanong ni Elmer. Bakit sa dami ng taon na lumipas, ngayon nyo lang naisipang magsabi ng totoo? Dahil wala na kaming palusot, sabot ni Tito Greg. Lahat ng dahilan na meron kami noon, galit, takot, inggit, wala nang saysay. Ang natira na lang ay ang hiya at ang pag-asang mapatawad mo kami. Tahimik si Elmer. Sa kanyang isip, sariwa pa rin ang takot na naramdaman niya nung una siyang iniwan, ang pakiramdam ng pagiging hindi tanggap at ang galit na matagal niyang kinimkim. Ngunit ngayon, sa harap ng mga taong minsang sinaktan siya, naramdaman niya ang bigat hindi ng galit, kundi ng awa. Mula nang mawala si Papa at Mama, panimula niya, ang inisip ko lang, makaligtas.
Nabuhay ako sa awa ng iba sa tulong ni Mang Rudy, sa dasal ng isang yaya na hindi ako iniwan. Pero kahit minsan, hindi ko pinangarap na gumanti. Ang pinangarap ko ay maipakita sa sarili ko na kaya kong maging mas mabuting tao kaysa sa kung paano niyo ako tinrato noon. Napaluha ang isa sa kanyang mga tiyo. Tumalikod si Elmer at tiningnan ng langit na unti-unting tinatakpan ng mga ulap. Kung trabaho ang kailangan nyo, may community program ang Valmores. Hindi ko kayo iaangat sa posisyon, pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Gaya ng ginawa ko kay Cedric. Pero hindi dahil kamag-anak tayo. Dahil naniniwala akong bawat tao ay may pagkakataong magbago kung gugustuhin. Lumuhod si Tito Romano. Bagay na halos hindi kayang paniwalaan ng mga kasama. Hindi namin inaasahan yan, Elmer. Pero salamat. Hindi dahil binigyan mo kami ng trabaho, kundi dahil binigyan mo kami ng pagkakataong makita kang hindi tulad namin naging sakim. Sa mga sumunod na araw, sinimulan nilang magtrabaho muli, hindi bilang kamag-anak ng may-ari, kundi bilang simpleng laborer sa isang expansion site ng training center ni Elmer sa Nueva Ecija. Mahirap, mainit at masakit sa katawan. Pero ito ang unang beses sa mahabang panahon na naranasan nila ang tunay na kababaang loob. Sa loob ng Valmores, tinag-usapan ang desisyong ito ni Elmer. May ilang nagsabing hindi dapat siya nagpakita ng awa. Ngunit ang karamihan ay humanga sa kanyang konsistensya. Sa kanya, ang pagpapatawad ay hindi pagbura sa kasalanan. Ito ay pagbibigay ng pagkakataong humarap muli sa sarili at muling mabuhay ng may pananagutan. Hindi ko na kailangan ng pagkilala, wika ni Elmer kay Mira habang tinitingnan ang mga bagong aplikanteng kabataan sa training center. Kung may maiwan man ako sa mundong to, gusto ko lang masabing, minsan may isang taong hindi nakalimot kung paano maging tao. Kahit sa mga taong minsang tinuring siyang wala. Lumipas ang mga taon. Ang dating construction worker na hinamak ng marami ay ngayon ay isa ng kinikilalang haligi ng industriya. Hindi lamang sa larangan ng konstruksyon, kundi sa paghubog ng makataong pamumuno. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi nakalimot si Elmer sa kanyang pinanggalingan. At habang dumarami ang mga gusaling itinatayo ng Valmores, mas lalong tumitibay ang mga haliging hindi gawa sa bakal, kundi sa pagkakawanggawa at malasakit. Isang umaga, habang nasa site visit sa Quezon Province, Mira, sambit ni Elmer habang nakatanaw sa malalayong bundok. Ilang taon na rin ang lumipas. Nararamdaman ko nang mabagal na ang katawan ko. Napatingin si Mira sa kanya. Hindi ka pa matanda, sir. Pero oo, napansin ko rin. Bihira ka nang tumatagal sa site. Bihira ka nang humahawak ng plano. Tumango si Elmer. Kaya gusto ko nang planuhin ang mga iiwan ko. Hindi ko pwedeng ibigay lang basta-basta ang kumpanyang ito sa sino mang may diploma lang o magandang resume. Gusto kong ang susunod na mamumuno ay may puso ring katulad ng pinagmulan nito. Sa puntong iyon, sinimulan ni Elmer ang kanyang proyektong pinakamalapit sa puso niya, ang Elmer Legacy Leadership Program. Isang mentorship program kung saan pipili siya ng mga kabataang manggagawa, engineer at community leaders na bibigyan ng direktang training hindi lang sa skills kundi sa makataong pamumuno. Isa sa mga napili ay si Jonas, ang dating estudyanteng tinuruan ni Elmer sa Skill Center. Ngayon ay isang ganap ng site engineer, ngunit hindi pa rin nakakalimot sa ugat ng kanyang tagumpay. Sir Elmer, bakit ako? Tanong niya nang formal siyang iniimbitahan sa ilalim ng bagong programa. Dahil hindi mo lang tinutulungan ang sarili mong pamilya, Jonas, pati ang barangay ninyo, tumulong kang iayos ang drainage system kahit hindi mo trabaho. Yun ang pamumunong hindi natuturo sa board exam, paliwanag ni Elmer. Kasabay ng paglulunsad ng programa ay ang pagtatalaga ni Elmer ng ilang dating trabahador bilang bahagi ng executive committee ng Valmores. Hindi man sila nakatapos ng kolehiyo,
binigyan sila ni Elmer ng posisyon upang maging tagapamagitan ng mga manggagawa sa loob ng kumpanya. Kung gusto nating lumikha ng matatag na organisasyon, paliwanag niya sa board meeting, kailangan nating ilagay sa posisyon ang mga taong alam kung ano ang pakiramdam ng nasa ilalim. Muli, marami ang nagtaka. Ilang opisyal ay may agam-agam. Chairman, sambit ni Clara, hindi ba't masyadong risk ito? What if hindi nila kayanin ang pressure ng posisyon? Ngunit sagot ni Elmer ay matatag. Mas malaking risk ang hindi marinig ang boses ng mga taong bumubuo ng pundasyon natin. Dahil sa mga reformang ito, lumawak ang operasyon ng Valmores sa Visayas at Mindanao. Ang bagong panuntunan ay simple. Bawat bagong proyekto ay kailangang maglaan ng 10% ng netong kita para sa scholarship, pabahay at emergency fund ng mga empleyado. Sa Iloilo, isang trabahador na si Mang Celso ang unang nakinabang sa programang emergency fund nang maospital ang kanyang asawa. Sir Elmer, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Dahil sa inyo, nabuhay po ang asawa ko. Luha ang pahayag niya sa isang site visit. Ngumiti si Elmer. Hindi mo kailangang pasalamatan ako, Mang Celso. Ganyan dapat talaga. Hindi utang ang malasakit. Responsibilidad yan. Sa huling quarter ng taon, muling tinipon ni Elmer ang buong workforce ng Valmores sa isang simpleng pagtitipon sa training center na ngayon ay napalawak na at may sariling library, canteen at daycare center. Dito niya inanunsyo ang kanyang planong unti-unting pagre-retiro sa operational leadership. Hindi ako aalis para tumakas sa responsibilidad. Panimula niya, aalis ako upang bigyang daan ang susunod na henerasyong leader. Mga leader na ipinanganak hindi sa mayayamang pamilya, kundi sa hirap, sa pawis at sa pagkakaisa. Napaiyak si Mira habang pinapanood siyang magsalita. Mula sa pagiging sekretarya, nakita niya ang bawat paglalakad ni Elmer mula sa putikan hanggang sa entablado. Pagkatapos ng talumpati, lumapit si Mira. Sir, wala kayong ideya kung gaano kalaki ang iniwan niyong marka sa bawat isa sa amin. Ngumiti si Elmer. Ang tanging gusto ko lang, Mira, ay kapag nawala na ako, hindi ako maalala dahil sa yaman, kundi sa paraan ng pakikitungo ko sa tao. Nang sumapit ang ika-5 taon ng pamumuno ni Elmer, inilunsad ang isang coffee table book na pinamagatang Pundasyon, ang kwento ng tao sa loob ng Valmores. Isinulat ni Mira, hindi ito tungkol sa mga gusaling ginawa ng kumpanya, kundi sa mga buhay na nabago nito. Sa huling pahina ng libro, may larawan si Elmer, nakaupo sa isang batong upuan sa tabi ng training center, nakangiti habang kalaro ang mga anak ng trabahador. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat, ang tunay na pamana ay hindi ang iniwang kayamanan, kundi ang iniwang layunin. Kapag ang bawat isa sa atin ay naging dahilan ng pag-asa ng iba, doon natin masasabi, hindi tayo nabuhay ng walang saysay.